Samantala, tinatayang higit 100 delegado mula sa iba't ibang bansa ang inaasahang dadalo sa pagdiriwang ng International Day for Access to Information ngayong taon. Si Gab Villegas sa detalye live. Gab. Kaya nakatakdang simulan ngayong araw ng UNESCO sa pakikipagtulungan ng Presidential Communications Office at Freedom of Information Program Management Office ang mga aktibidad para sa pagdiriwang ng 2025 International Day for Access to Information ngayong taon. Tinatayang higit 100 delegado mula sa iba't ibang bansa ang inaasahan dadalo sa nasabing pagtitipon. Layo ng nasabing yearly conference ang mga hakbang sa pagpapabuti ng karapatan ng mga mamamayan na maka-access sa impormasyon, mga batas, polisiya at mga framework. Layo rin ito na makapagbigay ng mga insight at makapagpalitan sa pagbuo ng access sa impormasyon sa pandaigdigang level. Ngayong taon, ang tema para sa pagdiriwang ng IDUI ay Ensuring Access to Environmental Information in the Digital Age. Taong 2019 nang iproklama ng United Nations General Assembly ang September 28 bilang International Day for Access to Information. Diyan, isa sa mga inaasahan na magsasalita para sa opening ceremonies ng 2025 IDUI si PCO Secretary Dave Gomez at susundan ito ng high-level panel kung sana tatalakayin kung paano gagarantihan ang access sa environmental information para palakasin ang regional cooperation, disaster preparedness at climate action at ang pagsusulong sa sustainable development at environmental justice. Isang dekada matapos lagdaan itong Paris Climate Agreement. Magtatagal ang nasabing global conference hanggang bukas September 20 kung saan inaasahan rin na i-endorso ang 2025 IDUI statement na may pamagat na commitment to 2030 agenda and access to environmental information in the Asia-Pacific region. Mamaya alas 8 ng umaga ay inaasahang magdarating na dito sa bulwagang ito sa Pasay City ang mga delegado na lalahok para sa 2025 IDUI. At yan muna ang update mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Gab Villegas.